Lang sa lulat ng Panginoon, tinatawagan ko si Pastor Pinan Bulungan. God bless everyone po. Morning po. So kung may Bible po tayo, makipagbukasan po tayo sa ating scripture reading tayo na. So, gusto po natin sa Galatians chapter 3, verse 26 to 29. At tayo po natin tumayo in respect at paglalang sa salita ng Diyos. Sana po. Ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay saglit na Lord, maraming salamat sa napakagandang araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na kami, Lord God, ay nangilipon sa lugar na ito, Lord, dahil sa iyo, Panginoon. Tunay nga dahil sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa pag-ibig mo, Panginoon, na tunay nga na ipinamalas mo sa akin. Lord God, kami, Panginoon, sa umagang ito, ay tunay nga na nauuhaw, Panginoon, sa iyong salita. Gusto namin, Lord, makarinig ng mensahe na bumula sa iyo na ayaw sa iyong salita. At tunay nga na alam po namin, Panginoon, na ito ang magbibigay buhay sa aming spiritual. Tunay nga na ito ang aming kinapay, ang aming pagkain spiritual. At sa tulong ng iyong banal na spirito, Lord God, ay ginagamit po para kami ay mabuhay, Lord God, according to your purpose and according to your plan sa buong namin bilang iyong mga anak. Kaya dalangin po namin sa umaga nito as we listen to your word, we pray, O Lord, na kung saan po yung aming mga puso at isipan. Your Holy Spirit will magburo sa aming kalalignaan at sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita. Itang ikaw ang magturo sa amin. Tago niyo po ako sa lingkuran dahil wala naman talagang nagmumula sa aking sariling dalangin. Patuloy nga, Panginoon, ang dalangin ko, Lord God, ay ikaw, Panginoon, ang maitaas, ang iyong salita, ang maihayag sa aming buhay sa mga ito. Lord, ang mapapurihan, maitaas, may tangal. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Tayo po natin mga kapuna. And salamat sa Lord dahil tunay nga na tayo ay magkasama ngayon sa umaga nito. And tayo pa naman siyempre nagpapatuloy sa ating series sa ating scripture. Tayo ay nasa Genesis na. So, kung minsan may iba yung scripture reading natin, minsan New Testament, pagkabanta sa Genesis tayo. Kasi somehow, siyempre may cross-reference yan eh. Old and New Testament. Ang Bible kasi is one connected. Bagamat iba't ibang libro, pero they are connected. No? Hindi sila. Kaya katulad yan, tinan ko, Genesis yung story natin, pinag-aaralan. Pero nasa Galatians, na ipinapakita sa Galatians yung mga spiritual na katotohanan na nangyayari sa Genesis. And last time, nakita po natin, nagkaroon tayo na pinag-aralan natin yung Genesis chapter 13, verse 1 to 3, at nakita natin din yung mga moral lessons, yung mga life lessons. Sabi ko nga, hindi naman natin lahat ini-spiritualize yung scripture, pero ang sinusubukan natin, tingnan natin yung mga bagay na pwede natin matutunan morally. No? And nakita natin last Sunday na excess baggage can be problematic, material wealth, can strain relationship. Pangatlo, nakita natin separation can sometimes be beneficial. No? Of course, hindi applicable sa lahat. May mga scenario lang, cases na pwede yung separation ay beneficial. Pang-apat is green pasture does not mean favor from God. So, yung mga nakita natin mga lessons na sa historical event, sa mga account na binabasa natin, lalo na sa paghiwalay ng landas ni Abraham at Lot, doon sa Genesis chapter 13. And this point onward, ang magkasama na lang ay si Abraham at si Sarai. So wala naman pamangkin nila.
malis na, naghiwalay na sila. Si Lot ay tumira sa kabilang side ng Jordan, sa malapit sa Sodom and Gomorrah. And si Abraham naman ay nanatili dun sa promise na doon sa kabilang side ng promise. Kasi ang covenant ng Lord ay kay Abraham lang, hindi kasama si Lot, sa excess value si Lot. Ang covenant ng Lord ay para kay Abraham at sa kanyang mga descendant sa pamamagitan ni Sarai. So, walang ibang kasali. So, tinanggal na si Lot sa hindi na siya kasama na Abraham. At sa pagkatapos po ng chapter 13, after maghiwalay ni Abraham at saka ni Lot, makikita natin na muling kinausap ni Lord si Abraham. Makikita po natin sa Genesis chapter 13, verse, next slide, yan, Genesis chapter 13, verse 48, ito po yung, nakasikin po sa Abraham. The Lord said to Abraham, after Lot had parted from him. Nung naghiwalay na sila, nung si Lot ay pumunta na sa side ng Jordan, sa green pasture ng Sodom and Gomorrah, kinausap naman ng Panginoon si Abraham. So sabi niya, look around from here where you are. To the north, to the south, the east, and to the west. Verse 15, all the land that you see, I will give to you and your offspring forever. Okay. 16, I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Verse 17, Go walk through the length and width of the land, for I am giving it to you. Verse 18, so Abraham went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he pitched his tents. There he built an altar to the Lord. So makita po natin, after maghiwalay ni Abraham at Lot, nakita natin sa verse 14 to 18, na muling kinausap ng Panginoon si Abraham. At kung passage na to, di ba, nakikita natin that God reassures His promise to Abraham. Next slide, no? Nakita natin dyan na sa verse na yan, ay, next slide nga, yan. So, yung title natin, God reassures His promise to Abraham. Nakita natin na after mag-iwalay ni Lot, nandun ang Panginoon that He assures His promise to Abraham. Yung promise niya originally from Genesis chapter 12. Inulit ng Panginoon. Kumbaga, ni-reassure niya si Abraham. At dito, this time, hindi lang basta promise, pinakita na talaga ni Lord yung glimpse, nung lugar na pangako niya. Pinakita niya dito, di ba sabi ng Lord, ito yung lugar na literal, na lupa, na ibibigay ko sa iyo. Pinakita ni Lord. And most probably, we know, of course, na pag ang Lord ay nag-reassure sa atin, one of the reasons is to encourage us. Diba gano'n naman ang Panginoon, pag nag-reassure siya ng pangako niya sa atin, isa sa reason is to encourage us. Lalo na this time, most probably, siyempre, nagwalay na kay Abraham ang kanyang paboritong pamangkin. No? And siyempre, malungkot. Most probably, God is encouraging Abraham, lalo na this time na siya ay unti-unti na nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Sabi pa nga doon ng Lord sa verse 10, di ba? Look around you. North, south, east, and west. Pagmasdan mo lahat ng nakikita mo sa paligid mo. Yung sasabi ni Lord kay Abraham. Umikot ka, tignan mo, lupain na yan. Lahat ng natatanaw ng mata mo, yan ang ipagkakaloob. And of course, we know that God is really serious sa kanyang pangako kay Abraham, na actual na pinakita niya yung pangako niya. And years and years and decades, millennials, sa mga magaganap, lalong-lalo na pag tayo ay pagka Panginoon ay muling bumalik. Totoo pa rin yan na ibibigay niya yung lupa na yun sa descendants ni Abraham to the Israelites. And all the literal na laki ni Abraham. And not only that, makita po natin sa verse 17, this is Genesis 13 na yan, sabi pa ng Lord sa kanya sa Tagalog, libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyan ay ibigay. So sabi ng Lord, lakarin mo, libutin mo. Diba? I-explore mo
ang lupang pangako na ipagkakaloob sa ating Panginoon. So, pinakita niya yung actual measurement, kung saan, pinakita niya, sabi pa niya, nakarin mo, Abraham, natunay nga na ikaw, at ang countless descendant mo, sabi ko sa verse na, si dami ng buhangin sa dalampasigan, ganun kadami. Yung bansa na magmumula sa iyo, ibibigay sa kanila at sa kanilang mga salilan. And very evident dito na noong time na to, nung nangako ang Panginoon, wala pa dito si Isaac. So, wala pa siyang anak. So, wala pa siyang pinangahawakan na baby, na bata. Ngayon, pag may baby tayo, nakikita natin na, uy, Cesar, may Eli, may anak na ako, lalaki na, si Zera, may mga anak natin. Sama ko, masaya. Pero iba pa rin yung mga, you will believe on something na hindi mo pa nakikita. Kasi yun nga yung faith. At nakakatuwa nito si Abraham. Abraham believed the Lord. Si Abraham ay naniwala sa sinabi ng Panginoon. Abraham believed in the promises of God. By faith, Abraham believed. Kaya sabi sa Romans 4 verse 3, ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Because of His faith sa ating Panginoon, dahil sa pangako, dahil naniwala si Abraham sa mga pangako ng Diyos sa kanya, doon sa time na to sa Genesis, it was accounted for him, tinuring siya ng Diyos na matuwid. And of course, somehow, itong mga verses na doon nakita natin si Genesis, may mga spiritual implication sa atin. Na bagamat hindi tayo sa Abraham, diba? Bagamat hindi tayo mga direct descendant ni Abraham, hindi naman tayo mga Israelita, diba? Tayo ay dugong Pilipino. No, somehow, may mga katotohanan, may spiritual implications kung mga tulad itong pangako ng Panginoon kay Abraham, that by God's grace, through faith, sa magitan ng pananampalataya, ay pinagpala tayo spiritual sa mga katotohanan ito. Kaya nga ito po yung scripture reading natin kanina sa Galatians chapter 3 verse 26 to 29, diba? Yung binasa natin kanina, dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo, Jesus, kayo lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong sinuot na parang damit ng kayo'y nabautismohan ng inyong pakipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang mga babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Verse 29, at kung kayo ay kay Kristo, kung tayo daw po inananampalataya sa ating Panginoong Isus, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Diba? Maraming salamat sa Lord. Kasi pagkaman itong kaganapan si Genesis ay nagaganap kay Abraham, mga pangako na para sa mga Israelita lang. Yung lugar na yun, yung mga land na yun, yung nation. Maraming salamat sa ating Panginoong Isus dahil sa Kanya tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maging anak ni Abraham, no? Tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Diba? Dito mo bagamat hintil tayo, hindi naman tayo Hudyo, by God's grace, through faith, we are included in the promises of God. At bagamat wala tayong matatanggap na lupa sa Middle East, no? Kasi nga, diba? Yung may lupa na sa Middle East na yun, sa mga Israelite, pinangako na doon. Dito tayo sa Pilipinas, no? May mga lupa. Pagkabat hindi tayo makatanggap ng mga lupa. Mas priceless naman, yung mga natanggap natin na kayamanan na nagmumula sa Diyos. Mas priceless yung mga natanggap natin sa mga pangako ng Diyos. And with that being said, hindi natin yung mga spiritual implications ng mga verses na po sa atin si Genesis chapter 13. Unang-una po na, nung nangyari Genesis chapter 13 verse 42, unang-una po natin makita dyan that God always reminds us about His promises. Okay? Nakakatuwa kasi itong nangyari po ito sa Genesis chapter 13 verse 14 na kung saan ay ni-remind ng Diyos
si Abraham sa kanyang mga pangako. Napaka-gracious ng Diyos. Alam niyo po kasi kung bakit. Nakita natin dito yung ulit ni Lord yung kanyang promise to reaffirm yung pangako ng Diyos kay Abraham. At alam naman po natin, di ba yung concept of repetition. So pag sa concept of repetition, sa literature, inuulit-ulit. Di ba? Pag nagbabasa tayo ng mga literature, ng mga article, pag may isang bagay na inuulit-ulit, kumbaga yung binibigantiin. Yun yung importante. So somehow, makikita natin na ito ay inulit. Ibig sabihin ito po ay mahalaga. And of course, sa Bible, maraming beses na inuulit-ulit ang salita at mga pangako ng Diyos. Dahil alam naman na dahil mga mahalaga ito. Of course, alam natin lahat ng salita ng Diyos ay mahalaga. Pero may mga concept na kailangan ulit-ulitin para tumatak sa ating isipan. Dahil itong mga bagay ito ay mahalaga. And of course, one of the reason kaya inulit ng Lord kasi dahil sa kalimot. Okay? Alam naman natin ang Panginoon hindi nakakalimot, di ba? Si Lord never nakakalimot. Pero sino yung nakakalimot? Sa palagay natin? Tayo! Diba? Tignan nyo ang mga katabi nyo. Baka kalimutin yan! Baka kalimutin yung mga yan. Kahit anong gwapo at ganda yan. Oo. Napaka makakalimutin po yan. Diba? Mamaya, hindi mo alam kung nasa yung susi mo. Hindi mo alam kung nasa yung cellphone mo. Pero kung salamin mo, nasuot-suot mo, nahanap mo. Gilpil ako na nasa salamin ko. Suot-suot ko. Diba? Napaka makakalimutin natin. Diba? Kaya nga nag-aaway tayo minsan yung mga mag-asawa. Diba? Sabi ng babae, hindi nakakalimutan ka. Kaya yung lalaki naman, napaka-ulyanin. Talaga naman. Ano nakakalimutan ko? Wala akong nakakalimutan. Nag-aaway. Dahil makakalimutin, dahil limitado ating storage ng memory natin kapag sa memory. Ano lang tayo? 500 megabytes lang. Makakalimutin tayo, tao. No? Kahit gaano ka katalino, somehow, you are forgetful. At nangangailangan tayo ng paalala at reminder dahil tayo ang makalimutin. Diba? Kaya nga diba, lalo natin sinasabi, may kasabihan. Ano yun? Ang paalala, ang gamot sa nakakalimot. Diba? Kaya yung ginagawa ng ating Panginoon sa atin, He always reminds us of His promises. Diba? Kasi, alam niyo po, tayo, mga tao, napakaano natin. Ngayon, masaya tayo. Wow, napakaganda ng pangako ng Lord. Napakatapat at napaka-faithful ng Lord. Pero pag dumating na naman yung mga problema at suliranin natin, ayan na naman, nagdadoubt na naman tayo. Panginoon, mahal mo ba ako? Panginoon, tutulungan mo ba ako? Pinabayaan mo na ata kami. Ako po, guilty ako sa ganon before. No? Na biruin mo yun, may time na isang beses, na-dengue si Sarah. Sobrang tindi ng dengue niya, severe dengue, talagang nangihina na siya. Dinala namin siya sa ospital. Yung time ng COVID, ayaw siyang tanggapin kasi suspected daw na may COVID. So, nung time na naghahanap kami ng ospital, umiiyak ako sa sasakyan. Parang Korean novela. Lord! Nagdadalay ko, Panginoon! Pinabayaan mo na ba kami? Yung sasakyan namin, walang tint. Kita-kita ako ng mga dumadan. Iiyak ako. Tapos nung malapit na bumalik, na-confine ko siya sa Timoro Doctors. Tapos after 3 days, na-release na, gumanda na yung yung vitals niya, pinalabas na. Ako naman, Lord, napakabuti mo sa buhay namin. Andun ako sa tapat ng sa 7-Eleven, sa Yater, nakaupo. Napakabuti mo, Panginoon. Talagang hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwanan. Talagang nagpe-praise and worship, nagpupuri, nagpapasalamat ako sa Lord. Kasi nakalabas na sila. After 2 days, na-COVID si Pai. Diba? Positive si Pai. Nag-alisan si Mami, si Daddy, si Lidang, sa ando na naman ako, Panginoon, nakalimutan nyo na naman ako. Diba? Napaka-makakalimutin natin. Ako personally, napaka-makakalimutin natin. Sa kabutihan, katapatan ng Panginoon. Kaya kailangan tayo lagi nila ng Panginoon. Kasi napaka-oryanin mo, biluin mo, 2 days ago,
naranasan mo nagpapasalamat ka sa Diyos, ako sa Diyos dahil napakabuti ng nagpagaling ng Diyos, nag-provide ng Lord. Tapos, after 2 days, nagdududa na naman ako. Diba? On my personal experience, ako po ay napakamakakalimutin when it comes to the promises and faithfulness ng Diyos. Kaya pag araw-araw pag-iisip ko, Panginoon, lagi mo akong i-remind ng katapatan mo. Paalalahanan mo ko ng mga pangako mo sa buhay ko, sa buhay namin. Ipaalala mo sa amin ilang taon na naging tapat at naging mabuti at hindi mo kami pinabayaan. Kasi makakalimutin ako, Panginoon. I will always be forgetful of your promises and your. Diba? Kaya yung likas na nature natin mga tao. Now, when it comes to the promises, the faithfulness, the goodness of God, tayo ay kakalimutan. Kaya nakatuwa ang Lord mismo yung nagre-remind sa atin. Ang Panginoon mismo yung nagre-remind sa atin sa kanyang kabutihan. Na sa ating pagiging makakalimutin, sa ating kahinaan, ang Diyos ang nagpapakita ng kanyang kabutihan. Ang Diyos ang nagpapakita ng kanyang kapulungan. Ang Diyos ang nagpapakita ng kanyang kalakasan. God always reminds us. Kaya nakatiwala dito that God will assured, no? Pinaalalahanan ni Lord sa Abraham patungkol sa kanyang mga pangako. At of course, pag tayo ay pinaalalahanan ng Diyos, sabi ko nga, we will be encouraged. Tayo ay tumatatago nga pala. Last 2 days ago, pinagaling mo yung anak ko. This time, nakuha yung asawa ko. Alam ko na ikaw ay magiging mabuti. When God reminds us of His promises, encourage tayo. Lord, dati mas matindi mga problema pinagdaanan namin pamilya, pero salamat dahil ikaw ay dating tapat. Kaya kahit anong harapin namin problema ngayon, alam ko, Panginoon, na ikaw ay tutulungan mo kami at sasamahan. Lord, ano man yung problem na hinaharap namin dito sa kumpanyan ko, Panginoon, dito sa simbahan na to, sa pamilya namin, alam ko namin, Lord God, na you are faithful. Dahil naging tapat ka noon, magiging tapat ka ngayon, at magiging tapat ka sa habang panahon. Yun ang that we will be encouraged. Diba? Kaya nga nakatawa kasi yung ginagawa natin dito sa church, di ba narating natin na nagpapalakasan. Actually, mali parang ang pangit ng term, no? Palakasan tayo. Pero ang ibig po sabihin nun, pinapalakas natin yung kapwa natin. Diba? Ini-encourage natin. Kasi nga, yung mga, tignan niyo yung mga katabi niya na yan. Makakalimutin yan sa katapatan ng Diyos. Huwag na kayong lumayo, tumingin lang kayo sa akin, ako, makakalimutin ako. At pag tayo ay, alam niyo, pag pinapaalala natin, sabi nga natin, ang pagpapaalala, ang gamot sa nakakalimot. Kasi pag nakalimot tayo ng katapatan ng Diyos, manghihina tayo. Diba? We will be discouraged, made-depressed, mawawala ng pag-asa, magdududa. At pag tayo yung pinaalalahanan mo ng mga pangako ng Diyos through His Word, with the power of the Holy Spirit, tayo ay ma-encourage, lalakas. Kaya hindi sinasabi natin na palakasan. Pinapalakas natin yung bawat isa. Hindi natin sila pinapalakas sa ating sariling katalinuhan at kakayahan, pero pinapalakas natin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay? So kaya pag narinig niyo yun, kaya i-encourage natin ang bawat isa. Attend kayo ng Sunday service, attend kayo ng fellowship, attend kayo ng mga D-groups. Pag may mga gantong gawain ng mga tatay, sali kayo. Pag may gantong lakad ng mga nanay, sali kayo. Pag may mga youth fellowship, sali kayo. Kasi doon tayo natutulungan. Doon tayo naghahatakan pataas. We will be encouraged. Kaya sabi sa Hebrews 10 verse 25, di ba? Huwag natin kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Palakasin natin yung loob ng bawat isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mga pangako ng ating Panginoon. Yun yung ginagamit. Dahil gagamitin ng sarili natin lakas. Gagamitin natin yung salita ng Diyos through the power of the Holy Spirit to encourage one another. Kaya ginagamit po ng Lord yung fellowship, yung mga Bible study, mga Sunday service natin, mga activities natin, ginagamit po ng Lord to encourage us. Lalong-lalo na
Mga kapatid, ang ating pagbabasa at pag-aaral ng Bible personally. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag tayo mismo nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos through the power of the Holy Spirit, ang Diyos mismo yung mangungusap sa atin personally. Lagi po natin tatandaan, iba, hindi man iba, pero ang pangungusap ng Diyos sa atin corporately ay for the corporate, ibig sabihin para sa atin lahat. Kung may tinuturo si Lord, may nire-remind si Lord, pinapaalala si Lord, para sa ating simbahan. Pero ibang-iba pa rin pag ang banal na Espiritu ang nangusap sa atin through His Word, personally. Pag sa ating pagbabasa ng Bible, pag tayo ay nasa ating kwarto, nag-iisa, binabasa natin yung ating Bible, iba. The Lord will speak to us personally and privately and intimately about Him sa atin. At dun mauusap ang ating Panginoon sa atin through His Word. Tayo pa rin po ba nagbabasa ng Bible? Amen. Amen, dapat. Dapat tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kahit minsan hindi natin naiintindihan yung term, kaya nga po ngayon nagtatagalog tayo, no? Madalas sa Sunday service natin, Tagalog yung ginagamit natin kasi mas nauunawaan natin para mas manamnam natin yung salita ng Diyos. Amen. Go encourage one another. Lagi po natin tatandaan. Isipin natin ganito pag tayo po ay nakakalimot, nakakaranas tayo ng panghihina. Nakakaranas tayo ng doubts and fears at ng uncertainty sa buhay. Sino po rito nakakaranas ng doubt? Pagdududa. Sino po rito nakakaranas ng fear? Sino rito nakakaranas ng anxiety? Sino rito nakakaranas ng kagulumihanan sa buhay? Amen? Amen? Amen. Mga kapatid, baka ang problema hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos. This is napakalinaw sa salita ng Diyos that His Word is a lamp to our feet and a light unto our path. Yun ang tinapay ng ating kaluluwa, ang pagkain ng ating buhay. Kaya kung tayo po ay nakakaranas ng mga uncertainties, ng kagulumihanan, ng pagdududa, ng takot sa buhay, mga kapatid, baka kailangan natin mas lumasan ng salita ng Diyos. Personally. Baka mas kailangan natin manalangin, lumumod sa ating Panginoon. Panginoon! Paalalahanan mo ko ng iyong mga pangako. Dahil ako ay nangihina. Dahil ako ay natatakot, wala nang laman yung wallet ko. Dahil ako, Lord God, ay nagugulumihan dahil may mga sakit at karamdaman ng mga pamilya ko. Dahil napakadami ng pinaharap na problema. Lord, paalalahanan mo ako ng katapatan ng totoo. Through the Word of God. At nakita natin sa instance na kay Abraham, that God reminded His promise to Abraham. Pinaalalahanan ng Diyos sa Abraham. Pero din sa atin, kung tayo pinapaalalahanan ng Panginoon gawa, makinig tayo. Pangalawa po, second part, God wants us to walk in His promises. Pangalawang spiritual implication ng mga pangyayari ito is sa verse 17-18. Sabi natin, go walk through the land and eat bread of the land, for I am giving to you. So Abraham went to live near the great tree of Mamre at Hebron. But he pitched his tent. There he built an altar to the Lord. Nakita pa natin dito sa verse na ito na inutusan po ng Lord sa Abraham na lakarin, no? To walk. Ibig sabihin to explore. Kumbaga, lakarin, to explore yung lugar na libutin yung buong lupain na ipinangako sa kanya ng Panginoon. At gusto ni Lord na magkaroon ng physical demonstration doon sa lupa na pinangako ng Lord. Kasi kumbaga parang sabi Lord, ayan, lakarin mo. Lahat ng yan, lahat ng nilalakaran mo, lahat ng pinupuntahan mo, yan bibigay ko sa iyo. So, very physical demonstration na gusto ng Lord kay Abraham is to explore yung lupain na pangako niya. Kasi nga, ito ibibigay ng Lord sa kanya. Kasi nga, to testify na ang pangako ng Diyos sa kanya ay talagang nilupain yun. Kasi diba, in ancient times, nung sa lugar na po na yan, ay napakaraming mga tribo, maraming mga nations na nakatira dyan. Kasi again, mayaman yung lupa na yan. At sabi ko nga before, that is a prime land of civilization. Kaya maraming nakatira dyan, maraming mga tribo, maraming mga bansa, maraming mga kaharian ang nakatira doon sa lugar na yun. At si Abraham naman, wala naman siyang hawak na land title, di ba? Wala naman siyang hawak na register of deed. Na itong lupa na ito ay nakapangalan sa akin.
Diba? Wala naman sa ganun. Ang pinangahawakan lang ni Abraham, kasi wala sa titulo, walang deed of sale. Ano pa? Ano yung mga ano natin sa lupa? Diba? Walang tax declaration. Wala naman ganun. Wala mapapatunay sa lahat ng nakapaligid doon at sa tao na yung lupa na yun, ay kanya talaga. Diba? Ang daming pinangahawakan lang ni Abraham ay pananampalataya sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Wala sa ibang pinangahawakan. Kasi tayo, di ba, first tayo, maging honest tayo, di ba? Pag may bahay na tinidiran, masabi mo lang na sa iyo yan, pag may nakapangalan na sa iyo yung titulo, sa sasakyan, sa motor, masabi mo lang na sa iyo yan, wala kang takot na batakin yan ng kung sino man. Kung naka-transfer na yan sa pangalan mo, sa mo, ipinangahawakan tayo. And because of that, naniniwala tayo na atin talaga. Pero dito sa case Abraham, wala naman sa pinangahawakan. Wala sa pinangahawakan titulo, pirma, deed of sale, tax declaration. Wala. Ang pinangahawakan lang niya ay ang pangako ng Diyos na ibibigay ni Lord sa kanya. Yung lupain na yun. And of course, very similar din naman sa atin, di ba? Wala naman tayo pinanghahawak ang material na bagay. Diba? Sa mga pangako ng Diyos. Ang pinananampalataya, pininiwalaan natin ay ano ang salita ng Diyos. Amen. Yun lang naman eh. Di ba kaya tayo nagtitipon-tipon video dahil sa salita ng Diyos? Amen. Hindi tayo dito nagtitipon-tipon dahil sa building na to. Hindi tayo nagtitipon-tipon dito sa mga material na bagay. Hindi tayo nagtitipon-tipon dito dahil kay pastor o kay pastora o sino man tao. Lahat tayo yung nagtitipon-tipon dito dahil ang pinangahawakan lang natin ay ang salita ng Diyos. At anong gusto ng Lord kay Abraham? God wants Abraham to explore at libutin ang kanyang mga pangako. And very similar din sa atin. Ang nais ng Diyos ay lakaran, i-explore natin ang kanyang mga pangako. Amen. Ano yung pangako na yun ang pinangahawakan natin? Ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos. Kasi yung pinangahawakan, di ba? Sinabi ng pangako na Lord na isang bagay, walk on it, lakaran mo ang mga pangako ko sa iyo. And very similar din sa atin, lakaran natin yung mga pangako ng Diyos. God wants us to walk in His promises. Mamuhay tayo ayon sa kanyang pangako. Lakaran natin, explore natin ang kanyang salita. That is what God wants us para sa atin. Lumakad tayo sa kanyang katotohanan, explore natin ang kanyang salita na kahit kailan ay hindi magbabago, ngayon bukas at magpakailanman. Mamuhay tayo sa katotohanan ng kanyang salita. Kung ang pangako ng Diyos ay kaligtasan, walk on that road. Lumakad tayo sa kaligtasan ng Diyos. Kung ang pangako ng Diyos ay kalayahan sa kasalanan, walk on that road. Lumakad tayo na may kalayahan sa kasalanan. Mamuhay tayo ng malaya sa kasalanan. Diba? Kung ang pangako niya ay kapayapaan, kagalakan, buhay na walang hanggan, explore natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Kasi yung binigay ng Lord sa atin, napakaraming pangako ng Lord sa atin, mga kapatid. Napakaraming sinabi ng Lord sa atin that would lead us closer to Him. Promises na magbibigay sa atin ng spiritual blessings, financial, physical, emotional, lahat ng klaseng blessings. Napakayaman ng salita ng Diyos. And God wants us to explore those things na mas makilala natin siya, masaksihan natin, mas lalo pa ang kanyang kabutihan at katapatan sa buhay natin. God wants us to walk on those truths. Kaya kasabi sa Psalms 119, verse 105, salita mo isang tangalaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumahon. Ang kanyang salita ang galing natin dito sa lupa. Ang lalakaran natin dahil pinagbibigay lang landas sa atin patungo sa kalooban at katwiran ng ating Panginoon. Diba kaya nga ito po yung prayer natin lagi na pag nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos, nawa ang salita ng Diyos ay makitanim sa ating mga puso, mag-ugat, lumaki, lumambo at magbunga sa buhay natin. Nanawa yung buhay na salita ng Diyos na may kapangyarihang magbago ng buhay natin
ay maging buhay sa buhay ng bawat isa natin. That is our prayer. That we will walk in His Word, know His Word, explore His Word, understand His Word, and trust His Word. Ibig sabihin mga kapatid, yung walk na yan, maging buhay sa buhay natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag lang sana maging stock knowledge to. Huwag lang sana maging, ay alam ko na yan, kabisado ko na yan, nabasa ko na yan. Huwag lang sana gano'n. Sana itong salita ng Diyos ay maging buhay sa buhay natin. Na pagkagising natin sa umaga, maaalala natin yung salita ng Diyos. Yung perspective natin kung paano natin gagamitin yung araw na yun ay maapektuhan dahil sa salita at sa banal na Espiritu ng Diyos. Nawa maging buhay ang kayong salita. Pangatlong spiritual truth na makikita po natin dito. Na makikita natin sa Genesis chapter 13 verse 18, God should be worshipped as we live in His promises. Ayun, nakita natin that God reminds us of His promise. Pangalawa, ang gusto ng Diyos sa kanyang mga na tayo ay lumakad at mamuhay sa kanyang pangako. Pangatlo, ang nais ng Lord God should be worshipped as we live in His promises. Ngayon, habang tayo na ay nabubuhay, dapat andun yung pagpupuri, pagpasalamat natin sa ating Panginoon. Kaya nakalagay din doon sa Genesis chapter 13 verse 18, so Abraham went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he pitched his tent. There he built an altar to the Lord. Dan sa verse po niyan, may dalawang mahalagang bagay o symbol na makikita po tayo. Dalawang symbol that symbolizes the faith of Abraham. Na tayo mga believers ay nakaka-relate. Unang-una po dyan sa verse na yan, makikita po natin dyan yung unang symbol ng pananampalataya ni Abraham is yung tents. Okay, sabi nakalag dyan, where he pitched his tents. Ibig sabihin, nakatira si Abraham sila Abraham sa mga tents. Okay? So pero yun, hindi gumawa si Abraham pwede naman siya gumawa ng bahay. Pwede siyang gumawa ng palasyo. Kasi nga, pinangahawakan niya na pangako na yung Lord sa kanya. Diba? Wala masama. Binigay na Lord sa'yo. Diba? Pwede kang gumawa dyan ng palasyo. Pwede kang gumawa dyan ng malaking kastilyo. Pwede kang gumawa dyan ng malaking city. Walang problema. But Abraham chose to live in tents. Sa mga tolda. His dwelling place is tents. Pinapakita lang po dito sa ating spiritual education po na si Abraham ay manlalakbay lamang. Okay? Pilgrim, sojourners. Ibig sabihin po nun, hindi yun yung permanenteng bahay ni Abraham. Kasi gano'n ang nature ng pilgrims. Mga nomads, mga nakatira sa tent. Ibig sabihin, this time nakatira sila dito, nilipat sila sa ibang lugar. Palipat-lipat sila. Wala silang permanenteng tahanan. They are sojourners. They are travelers. At tayo yung mga mananampalataya, diba? Tayo ay mga manlalakbay lang dito sa lupa. Hindi naman talaga yung tirahan natin, diba? Dumadaan lang tayo dito. Dumadaan lang tayo dito for 60 years, 70 years, 80 years, yung iba maaga, 20 years, yung iba 15, mababa yung daan nila dito. Pero hindi ito yung buhay talaga natin. Hindi talaga ito yung tahanan na permanente natin. Hindi ito yung totoong tahanan natin. This world is not our home. Ang totoong tahanan natin ay ang darating na pangako ng Diyos. Kaya nakita natin sa buhay ni Abraham. That his faith, he believed na kahit ibigay sa akin ito ng Lord to lupa na ito, ang permanenteng tahanan ko ay ang Panginoon. Because of dahil where's on the tent. Pangalawa na may kita po natin na symbol na sa verses na that shows Abraham's faith is yung altar. Okay? There he built an altar to the Lord. May kita po natin dito na kung kahit saan magpunta, actually marami nang ginawa si Abraham ng altar this time. Parang dalawa na ata or tatlo. Na kahit saan pumunta, di ba? At sa tent nga sila nakatira, palipat-lipat sila ng lugar.
bawat nililipatan nila ng lugar, Abraham built an altar. Kahit saan sila pumunta, may constant awareness si Abraham na kahit saan siya dalhin, kailangan niyang purihin si Yahweh. May awareness siya na kahit saan siya magpunta, kahit saan siya mapadpad, kailangan niyang i-honor, to give thanks to God, and to surrender, and to praise and worship God. May awareness siya na kahit saan siya pumunta, kailangan niya magkaroon ng sacrificial atonement and covering for sin. Kasi di ba yun yung purpose ng altar that time? May pinapatay silang inosenteng hayop. May hayop na isi-sacrifice to worship and to honor God and to atone for the sin of man. So, ibig sabihin, pag nirank up natin to, naunawaan ni Abraham na siya ay namumuhay sa tents. Bagamat itong lugar na yun ay promise na, sa kanya naman talaga yun, pinangako ng Diyos. But God deserves to be worshipped and should be honored. Ibig sabihin, sa kanyang pamumuhay, dun sa pinangako ng Diyos na lugar sa kanya, sa kanyang pamumuhay, in His promised land, in the promise of the Lord, God should be worshipped. At yun yung pangatlong katotohanan ng spiritual implication natin, na lagi tayong mapapaalalahanan na kailangan natin na as we live, as we walk, as we explore the promises of God, sa number 2, we should worship the Lord. Kailangan natin purihin. Actually, hindi naman kailangan na Lord na purihin na. Hindi naman na kailangan papurihin natin. Sabi nga ni Jer kanina, ang mga bato, ang kanyang nilikha, ang mga ibon, ang mga hangin, lahat yan nagpupuri sa Lord. Magpuri man tayo hindi, all creation worship God. Amen. Itiko man natin yung bibig natin, magstay man tayo sa tahanan natin ngayong Sunday, the Lord will be worshipped. Because His creation worship Him. Amen. Diba? Hindi kailangan ng Diyos ang pagpupuri natin. Tayo ang may kailangan na magpuri sa Diyos. Amen. We need to worship God. God should be worshipped sa buhay natin. Sabi sa mga awit, sa Psalm 66 verse 4, ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri ang kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Inuin mo everything in creation. Lahat ng nilikha ng Diyos ay nagpupuri sa Diyos. Tapos tayo na nilikha ng Diyos in His own image has the audacity to not worship God. Diba? That is pure rebellion sa Diyos. Tapos nga yung lahat ng nilikha ng Diyos ay nagpupuri sa Diyos. Tapos tao lang ang nag-iisang creation na ayaw. Hindi kailangan ng Diyos ang pagpupuri natin. We need, tayong may kailangan to worship God. Dahil siya nagbibigay sa atin ng nagsusustain sa atin. Siya nagbibigay ng buhay sa atin. Siya nagbibigay ng kalakasan sa atin. Siya yung gumigising sa atin tuwing umaga. Siya yung nagbibigay sa atin ng kagalingan tuwing tayo may sakit at karamdaman. Siya yung nagpapalakas sa atin. Siya yung nagbibigay ng hangin sa mga baga natin. Siya yung nagpapadalo ng dugo sa buong katawan natin. God deserves our worship. He doesn't need it, but He deserves it. Amen. The Lord deserves our worship. Tayo may pangailangan. Kaya kasi Abraham dyan, nagtatayo ng altar kasi alam niya, kailangan niya ng atoning sacrifice. Kailangan niya mag-alay ng inosenteng lupa. Kasi kailangan natin, tulad natin, kailangan natin ng sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. The ultimate sacrifice. Kailangan natin ang dugo ni Kristo na dumanak sa krus. Kailangan natin ang kapatawaran at kalinisan at kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoong Yesus. Kahit saan ka man pumunta, kahit saan ka dalhin, tulad ni Abraham. That is why God deserves our worship. And as we dwell in His promises, tayo ay may kailangan sa Diyos. Si Abraham ay kailangan ng Diyos. Ang lahat ng nasa lupa, ang lahat ng all creation, kailangan ng Diyos. At nawa sa ating pag-aantay, sa ating pamumuhay dito sa lupa, sa ating pag-aantay ng ating pag-uwi sa langit,
sa ating pag-aantay sa promise ng Diyos na blessed hope. Tayo na namumuhay din sa lupa bilang mga sojourners, mga travelers, mga pilgrims, nawa the Lord will always remind us sa kanyang mga pangako dahil tayo ay makakalimutin. Nawa tayo ay patuloy na lumakad sa kanyang pangako to walk in His promises. At nawa hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon. Or pag tayo ay tinawag na niya pauwi, God should be worshipped as we live in His promise. Tayo pong lahat ay naman. Tayo pong lahat. Hallelujah. Panginoon, pinupuli po namin kayo, pinapasalamatan ng linis sa mga. Maraming salamat, Lord God, sa inyong salita, na aming marinig. Matunay nga na sa account ni Abraham, pinalalahanin mo sa Panginoon ang kanyang pangako. Lord, we are also reminded of your promises. Matunay nga na sa aming kahinaan, sa aming pagiging makakalimutin, ikaw, Panginoon, na nagpapaalala sa amin ng iyong pangako, ng iyong salita, ng iyong kabutihan at katapatan sa amin. Natunay nga na ang nais mo sa amin, Panginoon, ay lumakad, to explore your promises, lumakad sa iyong mga pangako, mabuhay according to your will, mabuhay, Lord God, sa iyong kalooban, at tunay nga na purihin ka, sambahin ka, ay honor ka sa amin. At dapat ang mga katotohanan, Panginoon, ito ay tuli mo sa aming mga puso, Panginoon. Nanawa sa aming pag-isip sa umaga, Lord God, lagi mo kaming paalalahanan ng kabutihan at katapatan mo. Always remind us, O Lord, ng iyong mga pangako. Dahil alam po namin na ito, ang iyong mga pangako will cast away fears, will cast away doubts. Your promises will cast out anxiety. Your promises will cast out uncertainties and doubts sa buhay namin, Panginoon. Through the power of your Holy Spirit, you will encourage us na mamuhay sa iyong kabutihan. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Pag-pray natin sila that they will always be reminded of God's promises. Also pray for our brothers and sisters sa ating dalawa. Panginoon, pinupuri po namin kayo ulit po sa maraming salamat, Lord God, sa kabutihan at katapatan mo. At sa kanilang pag-iwala. Lagi mo po kami samahan, Panginoon. Lagi mo, Panginoon, ng iyong kabutihan at katapatan. Lagi mo sa aming paalala ng iyong mga pangako. At ito'y aming paghawakan. Nawa ikaw, Panginoon, ang paghari sa buhay ng bawat isa.
Kasi yung muling pagbabalik, kapag kami tinawag ng taon, ikaw ang kaibigan sa akin. Lord God, once again, we declare that we love you, Father God, and we Jesus, and the Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer in the mighty name of Jesus